Senate President Alan Peter Cayetano should find, as he has shown that he can function as the leader of the Senate. With 12 senators present, the chair declares a quorum. I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Dating Senate President at isa sa pinakamatalinong senator sa kasaysayan, isang bar top notcher, kilala si Cayetano na hindi niya kayang maging leader. Hinihimok na mag-resign at iligtas ang Senado. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Di ba? Wag nang magpa-victim. Ito basically yung sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod nung naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian na wag magpagamit sa Malacanang. Sabi nga nitong si Undersecretary Castro, malinaw naman daw kasi na yung mga nangyayaring insidente dyan sa Senado ay may approval nitong si Senator Cayetano. Sabi ni Yuse Castro, malinaw din naman daw na si Senador Cayetano rin yung nag-aproba nung mga ilang insidente dyan sa Senado. Kaya daw nangyari, kabilang na nga daw dyan yung pagtakas nitong si Senador Bato de la Rosa. Ang pasaring pa ni Yuse Castro, hindi raw dapat sa Malacanang mag-ingat, kundi doon sa mga taong nagpapanggap na banal. Nang tanungin naman kung sino ang tinutukoy dito ni Yuse Castro sa taong nagpapanggap na banal, wala daw siyang partikular na individual na tinutukoy dito. Pero kung tinatamaan daw si Senador Cayetano, wala raw siyang magagawa ukol dito. Talikuran at mag-resign na. Bar top notcher at dating Senate President diniktahan na. Si Cayetano, mga Kawikaan 13 verse 10, ang palalong tao ay nagpapasimula ng away, ngunit ang nakikinig sa payo ay nagtatamo ng karunungan. Akala ng marami ay kayang idaan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa tapang, bangayan at pagmamatigas ang pamumuno sa isang watak-watak na kapulungan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Akala natin dahil hawak pa ng kanyang grupo ang mayorya ay sapat na ito upang maging epektibo siyang pinuno ng bansa. Pero sa isang seryoso at napakabigat na pangaral na yumanig sa buong legislatura, bumasag sa katahimikan ang isa sa pinakamatalinong mambabatas, isang kilalang bar top notcher at dating Senate President, si dating Senator Aquilino Coco Pimentel III, nang tahasan nitong ihayag na hindi para kay Cayetano ang pagiging leader at dapat na itong mag-resign upang iligtas ang natitirang dignidad ng Senado. Kasi na nag-volunteer ka to be a leader ng chamber mo tapos ang chamber mo walang magawa kasi puro kayo away. So baka naisip mo na hindi pala ako para rito. I have to step back and then bigay na natin ito for the good of the chamber, hindi yung for my own good. Opo, so ibig po sabihin ang isa po sa nakikita nyo solusyon yung pagbaba ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero yung pagbaba sa sarili niya manggagaling yun. Narinig nyo ba ang naging matapang na pahayag ni Pimentel sa panayam ng DZBB na nagpapakita ng kabiguan ng kasalukuyang pamunuan? Diretsahang sinabi ng dating pinuno ng Senado na kung nagboluntaryo kang maging leader pero wala namang nagagawa at natatapos ang iyong kapulungan dahil sa walang humpay na awayan, senyales na iyan na dapat ka nang umabante, pabalik. Pero hindi lang ito simpleng kritisismo. Therefore, hinimok ni Pimentel si Cayetano na isuko na ang liderato para sa ikabubuti ng buong institusyon at humanap ng isang tunay na unifier o pinuno na may kakayahang magbuklod sa malalim ng pagkakahati ng 13 membro ay hindi pala 11 na lang na mayorya
at 11 miyembro ng minorya na ngayon ay tuluyan lang hindi nag-uusap. Pero siyempre, merong iba dyan, ko ang pag-iisip nila, concerned sila sa kanilang, hindi lang sa sarili nila, concerned sila dun sa chamber sa institusyon na teka muna, matatapos yung term natin, 2 years to go, alam mo, ang paggawa ng batas, makain ng oras yan tapos may impeachment pa sila, meron pa silang bibigyan ng oras nila. Yes, So, ang paggawa ng batas, lagay mo na ng 6 to 8 months ang isang batas, 2 years to go, filing na ng certificate by next year. Ano pa ma-achieve? At sabihin nila, nako, naging membro ako ng Senado, pag ilalagay na yung achievement, walang na-achieve. Kailangan, siguro, merong magsasabi na, teka ba, harap na lang tayo ng better unifier. Ganun na lang. Actually nga po, mula noong maging Senate President si SP Alan Peter, May 11, halos wala silang natake ng mga panukalang batas kasi di ba nagkaroon ng barilan, Yes. Wednesday yon. Mga committee Monday yung May hearings. 11, yung arestuhan kay Senator Bato, hindi na sila nakapagtakil. May sumunod na araw, may Rules mga na. may Yung mechanics rules pa. na, away na sa rules. Away na sa rules. Tapos sir, nagkaroon ng barilan, sumunod na linggo, merong iyakan, hindi Iyakan, nagkumustahan hanggang nag-adjourn na. Tapos nitong isang nakaraang linggo, merong walkout dahil nagtalo-talo sa rules. So, yun na nga. So, ayan ang tanong. And then there are 24 members. I mean, siyempre, nagtatanong na yan sila sa sarili nila. Nagso-soul searching na yung iba dyan na gusto ko ba mapabilang sa isang institusyon na pagbalikan sa history, masasabi ng taong walang nagawa, walang nangyari kasi sa 3 years na yon, ang session na yon, puro bangayan. Akala ni SP Cayetano ay makalulusot ang kanyang palaban at agresibong estilo kung saan hinaharap niya ng hamon ang sinumang kumontra sa kanya. Pero ipinaalala ng bar top na chair na ang Senado ay mas maliit pa sa isang silid-aralan kaya't obligasyon ng isang pinuno na makikabay at mag-adapt sa kanyang mga kasamahan sa halip na itulak ang purong disunion at gulo. Therefore, nagbabala si Pimentel na ang kabuoang pagkasira ng relasyon ng dalawang panig sa ilalim ni Cayetano ay seryosong magsasalaula o magpapadumi sa paparating na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at uubos lamang sa oras ng pagbabangkas ng mga batas. Pero sa palagay niyo po, kapag hindi pa rin na-resolba itong sinasabing gulo sa Senado, yung po mga bangayan ng mga senador, makakaapekto po ba ito sa pagdaraos po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Pwede kasing madala doon yun because this is although ibang function na ng Senado yun, pero these are the same group of people na parang mas maliit pa sa class size 24. Sila ulit na kung wala silang unity sa isang kapasidad nila bilang lawmakers, ba't naman sabi natin na pagdating sa Senate as impeachment court, magkukumustahan na sila. Yung working relationship parang iba eh. Sinasabi ng kasalukuyang mayorya na maaari nilang simulan at buhayin ang mga makapangyarihang panel tulad ng Blue Ribbon at Public Order Committees kahit wala pang opisyal na miyembro ang minorya. Pero sinalubong ito ng matinding legal na babala ni Pimentel dahil ang pag-railroad o pagpupwersa sa proseso ng walang pakundangan sa parliamentary courtesy ay isang tahasang paglabag sa alituntunin. Therefore, binalaan niya ang kampo ni Cayetano na ang anumang pagdinig na gagawin ng walang opisyal na representasyon mula sa minorya ay madaling makakatikim ng question at posibleng mapawalang bisa sa mismong korte. Sa pagpili nga ng minority leader, dapat hindi makialam si majority. Tama? Okay. Oo, pagdating sa minority representation sa committees, huwag makialam si majority. Ganon din sa may bicameral conference, sino yung minority representative, minority ang mamimili. So hindi Ano po- yan basic parliamentary courtesy and respect. Pero ganito naman, meron din naman akong ipapakiusap din naman sa minority kasi napakalaki nila ang laki ng minority. Oo, mag-cooperate naman din sila in naming their members. Pag naman nila masyado ding i-dribble ang bola na sobrang tagal, na ang pakiramdam naman ni Senate President at saka ng majority, i-delay nyo na kami. Pero ang pakiusap ko na lang sa majority, nila Alan Peter, huwag niyong baliwalain ang minority kasi against the rules talaga yan kung hindi sa letra, sa spirito ng rules. Sa minority naman, mag-cooperate naman kayo sa pinakamabilis na paraan na kaya ninyo, di ba? Para nagka-function na ang Senado. Kawawa ang institusyon eh. Habang nananawagan si Pimentel sa magkabilang panig na isang tabi ang politikal na laro upang hindi maging mukhang kaawa-awang Senado, ang panawagan para sa pagbibitiw ni Cayetano ay nagiiwan ng isang malaking hamon sa kanyang kredibilidad. Akala mo ba ay kayang baliwalain ng kasalukuyang pamunuan ng payo ng isang eksperto sa batas at dating pangulo ng mismong institusyon? Pero habang lumalalim ang gridlock at nawawala ng silbi ang Senado sa mata ng publiko, ang tanong na lang na kinakaharap ni Cayetano ay ito:
Pipiliin ba niya na magmatigas para sa sariling interes o pakikinggan niya ang hamon ng isang matalinong pinuno na mag-resign na upang iligtas ang dangal ng Senado bago ito tuluyang gumuho? Have mercy, O God. Lucas 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaibigan, ang mabigat na paalala ni dating Senate President Pimentel kay SP Cayetano na mag-step back o mag-resign dahil sa kabiguang magdala ng kapayapaan ay isang napakalalim na aral para sa ating sariling espiritual na buhay. Sa mundong ito, madalas nating ipinagpipilitan ang sariling diskarte, ang ating pagiging palaban at ang ating kagustuhang mamuno sa sarili nating buhay. Akala natin kapag matapang tayo at hindi tayo umuurong sa away ay nagtatagumpay tayo. Pero ang totoo, kapag ang buhay natin ay puno ng disunion, gulo at walang natatapos na kapayapaan, iyan ay malinaw na senyales na ang ating sariling pamumuno ay bigo. May isang tunay na leader, kaibigan, at tagapamayapa na naghihintay na pamunuan ang iyong buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Jesus ang nag-iisang great unifier na nag-aanyaya sa iyo ngayon na isuko ang iyong mapagmataas na puso. Ibaba ang iyong sandata ng galit at hayaan siyang maghari sa iyo. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong personal na Savior at Panginoon at mararanasan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na sa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa mga panahong naging matigas ang aming ulo, naging palaban sa sarili naming lakas at sinubukang pamunuan ang aming buhay palayo sa iyong mga utos. Tinatanggap po namin kayo ngayon sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at tanging Panginoon ng aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ngayon ang aming pride, ang aming mga personal na laban. Ikaw nawa ang maghari, magpatahimik sa gulo ng aming isipan at magbigay ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan sa aming buhay, sa aming pamilya at sa buong bansa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gayon din, Panginoon, ang Senado, ang Ehekutibo, gayon din ang judicial system. Salamat po, Panginoon, at gabayan niyo rin po ang lahat ng mga aming Pilipino. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, idinadalangin po namin ito. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin. At salamat po sa pagpapatawad ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.